Natatandaan niyo pa ba ang mga sikat at madamdaming mga awitin na ito? Tulad mo baleleng ay isang mutya. Kailangan pa bang ako ay tanungin? Ako'y naririto nagbabanat ng buto. Karamihan sa mga awitin na ito ay madalas nating napapakinggan na pinapatugtog tuwing linggo ng mga sikat na FM radio station sa bansa. At nakikilala nyo ba ang tao sa likod ng napakagandang boses ng mga awiting iyan? Ito mga lods, ang magiging topic ko ngayon. Kung gusto nyo ng ganitong klaseng content, mangyaring pindutin lamang ang subscribe button at i-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod kong videos. Halika't, alamin natin ang maikling kwento ng buhay at naging sanhi ng kamatayan ng isang sikat na mang-aawit ng bansa noong kanyang kapanahunan. Pero bago ang lahat, ay isang maikling intro muna tayo. Isang paalala. Ibig ko lamang pong ipabatid sa mga taga-subaybay at manonood ng munting channel ko, na ako po ay hindi eksperto. Ang mga kwentong mapapanood nyo sa channel ko, ay hindi nagsasaad ng tama, at eksaktong impormasyon, tungkol sa pagsasalarawan sa subject ng topic ko. Ito ay bunga lamang sa aking mga pananaliksik. Maraming salamat po. Si Roel Corpuz, na mas nakilala bilang Roel Cortez, ay isang Pilipino professional singer at songwriter, na sumikat noong dekada 80, dahil sa kanyang mga Tagalog hit songs na talaga namang pumatok, at tinangkilik ng ating mga kababayan noong panahon na iyon. Siya ay ipinanganak, noong November 13, 1957, sa Maykawayan, Bulacan. Ang kanyang mga magulang ay sina Seferino Corpuz, at Felicissima Corpuz. Ang kanyang asawa ay si Corazon Corpuz, sila ay nagkaroon ng 8 mga anak. Bata pa lamang, ay mahilig na talagang kumanta ni Roel Cortez, at sa murang edad, ay nakakapag-compose na siya ng mga sariling likhang mga kanta. At dahil nga sa kahiligan niya sa musika, ay halos napabayaan na niya ang kanyang pag-aaral, kaya kinausap siya ng kanyang mga magulang, na pagbutihin ikanya ang kanyang pag-aaral, sapagkat ito lamang ang siyang makapagbibigay sa kanya ng magandang kinabukasan. Dahil lingid sa kaalaman ng karamihan, si Roel Cortez ay sadyang magaling at matalinong bata, na siya namang pinanghihinayangan ng kanyang mga magulang, kung ang kanyang pag-aaral, ay hindi niya mapagtutuunan ng panahon. Subalit, dahil marahil sa kagustuhan niyang matupad ang kanyang mga pangarap bilang isang magaling na mang-aawit, si Roel Cortez, ay nagpasyang humiwalay sa kanyang mga magulang. Si Roel Cortez ay lumisan sa kanilang tahanan, na ang tanging dala ay ang kanyang gitara lamang. At para matupad niya ang kanyang mga pangarap, bilang isang mang-aawit, ay madalas siyang sumasali sa mga paligsahan ng kanta, kung saan, ay hindi naman siya nabibigo, dahil siya madalas ang nagwawagi sa mga paligsahang kanyang sinasalihan. Dahil sa madalas niyang pagsali sa mga paligsahan, at pagkanta sa mga piyestahan, nakilala ni Roel ang isa pang napakasikat na mang-aawit na si Freddy Aguilar. At upang madagdagan ang kanyang kita, para matustusan ang kanyang pang-araw-araw na gastusin, ay isinama ni Freddy Aguilar si Roel sa Olongapo, upang doon ay tumugtog sa mga bars. At nang minsang, sumaling muli si Roel Cortez sa isang paligsahan ng pagkanta, ay dito siya naispatan ng isang sikat na composer. Agad niyang inalok si Roel Cortez, na mag-record sa kanilang kumpanya. Noong panahon na iyon, ay kasagsagan ng kasikatan ng mga Pinoy na nangingibang bansa, na ang kadalasang pinupuntahan, ay ang bansang Saudi Arabia. Dahil sa dami ng nangingibang bansa noon, upang guminhawa ang kanilang pamumuhay,
ay iba't ibang kwento rin ng buhay Saudi, ang maririnig mula sa mga pamilya at sa mga OFW. Mayroong guminhawa ang kanilang pamumuhay, at meron namang naging masalimuot ang buhay. At ang mga kwento ng buhay ng mga OFW sa panahon na iyon, ay madalas na tampok, ng sikat na programa noon ng dating senador na si Eddie Velarde, na kahapon lamang. Sa ganoong sitwasyon ng kwento ng mga OFW, ang ginawang inspirasyon ng composer na si Jericho Rimas, upang likhain ang napakasikat na awiting, Napakasakit Kuya Eddie, na hango naman sa mga kwento, mula sa programa ni dating senador Eddie Velarde, na kahapon lamang. Napakasakit, Kuya Eddie. Ang kantang iyon, ay sobrang sumikat sa panahon na iyon. Dahil sa maraming mga Pinoy, ang nakaka-relate sa bawat liriko ng kantang iyon. At dahil nga sa sobrang kasikatan ng kantang iyon, ay ginawa na rin itong theme song ng programa noon ni dating senador Eddie Velarde, na kahapon lamang. At hindi lamang iyon, dahil nga sa kasikatan ng kanta, ay ginawan pa ito ng pelikula, na may kapareho rin ng pamagat. Ang nasabing pelikula, ay pinagbibidahan ng mga sikat na artista, noong panahon na iyon. Pinangungunahan ito, ng batikang mga artista, na sina Ronaldo Valdez, Pilar Pilapil, Janice de Belen, at Aga Mulak. Dito na nagsimulang sumikat si Roel Cortez. At mula noon, ay marami pang mga sikat, at madamdaming mga awitin ang pinasikat ni Roel Cortez. Ilan pa nga sa mga sikat na mga awitin ni Roel Cortez, na sobrang sumikat at talagang tinangkilik ng husto ng masa, ay ang mga sumusunod. Baleleng. Tulad mo, baleleng, ay isang mutya. Iniibig kita. Hindi ko na sana pinagmasdan. Iba ka sa lahat. Kay rami ng pag-ibig. Sa mata makikita. Kailangan pa bang ako ay tanungin? Tutulungan kita. Halata ang lungkot sa iyong mga mata. Panyo lito. Giliw ko, tanggapin mo itong aking panyulito. Buksan mo na. Buksan mo na, buksan mo na, o giliw ko. At marami pang iba. Dahil nga sa sobrang kasikatan ni Roel Cortez sa panahon na iyon, ay dumagsa rin ang pasok ng pera sa kanyang buhay. Alam ni Roel Cortez, na halos wala na siyang panahon, upang pag-ukulan pa ng panahon ang kanyang pag-aaral, kaya minabuti niyang, ang kanyang misis ang pag-aralin. At di nga naglaon, ay nagtapos ng civil engineering ang kanyang misis na si Corazon Corpus. Subalit, sa pagdaan ng mga panahon, ay marami na rin ang mga nagsulputang ibang mga bagong awitin, na siya namang tinatangkiling ng bagong henerasyon. Dahil dito ay, tumumal na rin ang tumatangkilik sa mga awitin ni Roel Cortez. Kaya minarapat niyang huminto na sa pagkanta, at magnegosyo na lamang. At nagtayo nga sila ng gusto nilang negosyo, sa Marilao, Bulacan. Mula noon, ay wala nang balita sa kanya. At noong 2014, ay na-feature si Roel Cortez, sa isang episode ng Kapuso Mo Jessica Soho. Dito ay marami ang nagulat, dahil sa laki ng ipinagbago ng itsura ni Roel Cortez. At dito rin sa programa na ito, napag-alaman, na si Roel Cortez pala, ay may iniindang malubhang karamdaman. Ayon sa mga doktor, si Roel Cortez ay may stage 4 colon cancer. Marami ang nahabag, sa kalagayan ng sikat na mga awit na si Roel Cortez. Dinalaw rin naman kaagad, ng kaibigan niyang si Freddie Aguilar, kasama ang composer ng napakasikat na awiting Napakasakit Kuya Eddie, na si Jericho Rimas. Pagkaraan lamang ng ilang araw, mula nang dalawin siya ng kanyang mga kaibigan, si Roel Cortez ay tuluyan ng namaalam at lumisan. Siya ay pumanaw, noong April 1, 2015, sa edad na 57 taong gulang lamang. Ayon pa sa mga dalubhasa, ang pagpanaw ni Roel Cortez, ay dulot di umano ng iba't ibang komplikasyong dulot ng kanyang malubhang karamdaman na colon cancer. Ano't ano pa man, ang nangyari sa buhay ng ating mga iniidolo, ay hinding-hindi kailanman matatawaran, ang kanilang mga naging ambag sa industriyang kanilang kinabibilangan, na minsan ang nagbigay sa atin ng saya,
nagpangiti, nagpahanga, nagpaibig, at nagbigay inspirasyon sa ating kapwa.